naisip ko dito, parang ako nandito na parang nakahiga sa kama, parang natutulog sa magandang bahay. Tapos yung family ko po dito, eh, doon lang sa kuko na ano dito. Sisiksikan doon. So ako na may okay na buhay dito, ako yung dapat gumawa ng paraan dito. Parang gano'n. Hindi pa. Hindi mo pa panahon. Ano ka ba? Parang ayusin yung pag-aaral mo, gano'n. Makabawi po. Magseryoso sa mga decisions. Good. So yun po guys, stop po muna natin. So just heads up lamang po. In this video is pag-uusapan po natin itong isa po sa topic na pag-uusapan po sa first live ng Tekram family sa taong 2026. Ito po ay patungkol nga po sa nangyari sa pamilya nga po ni Luis. Kung saan nga po is talagang lumabas yung pagiging isang responsableng bata, responsableng anak nga po ni Luis. At lumabas po yung parang nagigilty si Luis na kung habang siya nga daw po is nasa maayos na kalagayan, nakakatulog ng maayos, nakahiga sa kama, ang kanyang pamilya nga daw po is walang maayos na matulugan, walang maayos na tirahan, nagsisiksikan sa ginagawa po o sa gawa po nilang kubo dahil nga po sa biglaang pagpapaalis sa kanila doon sa kanilang inuupahan. So parang may something like guilt sa puso ni Luis, kaya sabi po niya na siya daw yung may maayos na buhay, so dapat siya daw po yung gagawa ng paraan para maayos po yung kumbaga kalagayan po ng kanyang pamilya. So sabi ni Tekram na hindi pa niya time, pero ang ibig sabihin daw po ni Luis is yung mag-aaral siya ng mabuti. Kumbaga gagawin ito ni Luis na inspirasyon sa kanyang buhay para magpursige, para pagsikapan palalo ang pag-aaral, pagbutihan palalo ang pag-aaral para sa kanyang pamilya. Kasi yun nga po, tama yung sinabi niya na maayos nga po yung kanyang kalagayan, but paano naman yung kanyang pamilya, di ba? So parang lumalabas po dito yung pagiging responsableng anak po talaga ni Luis na gustong makatulong sa kanyang pamilya. So talagang talagang mabuti yung puso ni Luis, kasi kung iba siguro yan, ibang bata na maayos na po yung kalagayan, nasa maayos na tulugan, maayos na tirahan, nasa malaking bahay, maraming pagkain, siguro hindi na gaano maiisip pa yung pamilya kasi nga po nasa maayos na ang kalagayan. Pero ibang bata si Luis kasi talagang kahit na nasa maayos siyang kalagayan, maayos ang kanyang tinutulugan, may pagkain, maraming pagkain sa pagkainan, pero lagi po niyang nasa isip yung kanyang pamilya kasi talagang mahal na mahal po ni Luis ang kanyang pamilya. Doon pa lamang po sa sinabi niya na gusto niya daw niyang makabawi, gusto niyang kumbaga ayusin ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti, ay isang patunay lamang po iyon na talagang napaka-responsableng bata ni Luis. So ito po, patuloy po natin ang panunood. Interview natin si Kuya kung anong nararamdaman niya sa mga nangyari. Hindi niya pa alam. Ay, ito. Yun. Mamaya niya na ito malaman. Alam mo na ko yung nangyari sa kanila? Mga ano mo doon? Family mo doon? Nag-text pala si nanay. Kahapon dapat babalik nga kami doon eh. Para di sila malamigan, bibili kami ng Siyempre, gusto kong malaman yung kalooban ni Kuya Luis doon sa nangyari. Siyempre, kahit sa tingin ko, ikaw din naman nagulat ka sa mga pangyayari. So, anong naramdaman mo bilang isang anak sa mga nabalit? Wait lang po, lahat po tayo nagulat po dun. Although ando na po sa isip natin na may time talaga o darating talaga yung time na paalisin na nga po sila doon kasi nga po nangungupahan lamang sila, pero hindi nga po natin in-expect na agad-agaran po yung pagpapaalis. Kasi usually kapag ganoon po kasi sa mga nagpaparent po ng bahay o lupa, so meron po talaga yung prior notice, mga at least isang buwan or maybe 2 weeks, 3 weeks, ganoon na ganito ganyan gagamitin na po yung bahay, yung lugar. So kailangan nyo na maghanap ng ibang matutuluyan, ibang mauupahan. Pero sa kanila kasi is napaka-short po ng notice sa kanila. So mga ilang araw na lang bago magtapos po yung January, sinabi nga po na kailangan nilang before February 1 is wala na sila doon kasi nga po gagamitin na yung lupa. So yun po yung nakakagulat doon, yung biglaan po. Although nasa isip na po natin, may idea na po tayo na maaari nga po silang paalisin, pero hindi po natin in-expect na agad-agaran po yung pagpapaalis. Taan mo. Kahit po, yung pagkasabi po sa akin ni mama na gano'n na lumipat na daw po sila, gano'n, alis na daw po sila doon. So naisip ko dito, parang ako nandito na parang nakahiga sa kama, parang natutulog sa magandang bahay. Tapos yung family ko po dito, eh,
Doon lang sa kubo na dito. Sisiksikan doon. Hello, ate. So anong parang pumapasok sa isip mo? So yun ba, ano po, hindi porke maayos yung buhay ko, is okay na sila, parang gano'n po. So parang, so ako na may okay na buhay dito, parang ako yung dapat gumawa ng paraan dito, parang gano'n. Hindi mo pa panahon. Ano ka ba? Parang ayusin yung pag-aaral ko, gano'n, Yeah. makabawi po. Magseryoso sa mga decisions. Good. Ayun, Katekram, So- narinig po ninyo ang sa loob. So kumbaga itong nangyari po na ito sa pamilya ni Luis, itong sinapit po nila, nakakalungkot na sinapit po nila is nagbigay po ito ng kumbaga mas lalong encouragement kay Luis para mas lalo pa niyang pagbutihan ang kanyang pag-aaral kasi walang ibang makakatulong sa kanyang pamilya kundi siya. Yun ang iniisip ni Luis. So kumbaga malaking tulong din ito para sa kanya or maging sa mga kapatid niya para magsikap sila at hindi pwede na ganito na lamang palagi na lamang sila lipat-lipat paalisin sa kanilang tirahan. Hobby ng isang anak. Kaya naman ho, minabuti po nating mag-live din po ngayon para ho may pahatid ho natin, lalo na sa mga nagmamahal kay Kuya Luis, yung situation po nila. At kung paano po natin mapagsama-sama ang ating pong pagmamahal para po sa kanila. So, biglaan man po ito, pero sa tingin ko po, mabibilis naman din po ang mga nagmamahal kay Kuya Luis. Pero titignan mo, Tito Jun, yung mga ganung bagay na nangyayari na yun. Mas doon ninuhubog yung mga bata nun. Kung kukuhanin lang yung ano na yan, para Pwede. mas magpursige sila. Tama. Kasi minsan, yung sa bagay, hindi naman kasi lahat kaya mahirap din magsalita. Malaking ano rin to kay Kuya Luis na mas magpursige siya na mas isipin niya yung bawat ginagawa niya na paghahanda ito para sa future niya. Kasi kung hindi ka maghahanda talaga, mas pinapahirapan mo yung sarili mo sa susunod na panahon. Pwedeng okay ka ngayon, Tama, yun po yun. Na mas na-encourage nga po si Luis sa nangyari nga po sa kanyang pamilya at isipin ni Luis na hindi pwede na for example, magkaroon siya ng sariling pamilya balang araw is ganito din po yung sasapitin ng kanyang sariling pamilya na kumbaga parang palaging ipinagtatabuyan sa kanilang tinitirhan. So, dito pa lang is nagbibigay ito ng mas dagdag na encouragement kay Luis para mas magsikap para balang araw mas maging maayos po ang buhay niya, ng kanyang pamilya at ng magiging pamilya po niya. pero sasampalin ka ng buhay eh. Pag di ka handa, di ka naman hihintay ng panahon eh. Pag dumating na yung panahon, nagpamilya ka na, yun nalang sasampal sa'yo pag di ka handa talaga. Ako nung nakikita kong yung napapagod si nanay nun sa kakabiyahe sa palay, yun yung lagi kong inaalala eh. Tapos di ba may mga kasama tayo nagbibilad? Pagka biglang ulan, sila mismo magwawalis, tutulong din si Tatang at saka si Inda. Yun yung inaalala ko para mas kumibay ako para mas Magpursige. sa pag-aaral. Kahit nangongopya lang ako niyan, gagaling ako pang mangopya sabi ko para makatapos. Ako na ko. So yun nga po yung si Tekram is yung buhay din po nila Tekram dati is napakahirap din po nila Tek Jun na Manalastas family yet. But yun nga po kumbaga ginawa po nilang inspirasyon po yung buhay po nila. Yung nakikita po nila naghihirap ang kanilang mga magulang is ginawa po nilang inspirasyon yun para mas magsumikap sa kanilang buhay. At ganito na nga po yung buhay nila ngayon. At may kita po natin yung asenso talaga ng kanilang mga buhay. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.